Hi angels, hi angels and free spirit, welcome to the Gems Tarot, and ito po yung ating pile 2 all group 2. Ayan, so ito po yung continuation ng reading natin sa pick a card. Ayan, nasa description box po yung link kung saan nyo po pwedeng mapanood yung first, yung file 1 at saka yung file 2. Ilalagay ko po nasa description box po, pakiclick na lang kung gusto nyo pong panoorin yung una. Ayan. So, ito po yung second, ito po yung third. Ayan. So, ito po yung ating third pile o pile 3. Kung ano yung nasa isip at kung nagsasabi ba ng totoo yung person niyo sa inyo. So, ito po yung ating reading. Kung di pa po kayo nakasubscribe, please do like, subscribe, and click the bell icon for more updates. At kung doon po sa mga gusto magpa-personal reading, mapa-private reading, nasa description box po yung link kung saan nyo po ako pwedeng kontakin. Ayan po, doon po sa mga gusto magpa-aura, magpa-spell, nasa description box po yung link. Ayan, so umpisa na po natin. Ano yung nasa isip? At kung nagsasabi ba ng totoo sa'yo yung person mo. So, ito po yung sagot. Okay, sa situation, challenge, advice, and outcome. And so ito po, situation, challenge, advice, and outcome. Ano yung nasa isip at kung nagsasabi ba ng totoo yung person niyo sa inyo. So ito yung answer. Yan. So some of you, may nababibe ako dito, any gender, lahat po ng zodiac sign, so available po dito. Ayan, so meron po ako nababibe dito na yung person ninyo, na kung sino man yung person ninyo na tinakbuhan kayo, tinakasan kayo, kung ano man yung reason, ayan ha, kung kayo man na may utang, ayan, o tinakbuhan kayo dahil meron, dahil ito ay naging backstabber sa inyo. So, ito yung hirap na hirap sila ngayon sa, kumbaga, may nasabi o meron tong nagawa sa inyo na hindi maganda. Okay? May nasabi, merong ginawa na hindi maganda. Itong person ninyo sa inyo, ngayon nahihirapan sila, kontakin kayo para humingi ng sorry. Ayan. So, yun na, babibe ko naman dito. Hindi dahil sa kinat nila kayo or kinat nyo sila dahil sa may, kumbaga parang natatakot. Hindi naman sa ganun ha. Wala akong nakikitang natatakot. Kundi ayaw nyo lang yung mga ginagawa nila sa inyo. Yung mga sinasabi nila sa inyo na masasakit o ma-stress kayo o yung guluhin nila kayo na kung saan tahimik yung buhay ninyo tapos ginugulo nila. Ayaw ninyo ng ganun. So, kinakat nyo yung mga ganung klaseng tao. Baga, toxic. Yung mga toxic na tao sa buhay ninyo. Kinakat nyo. Ayan. So, some of you, may nababibe ako dito na stable naman kayo sa pamumuhay nyo. Kung ano meron kayo ngayon, stable. Okay? Stable yung buhay ninyo ngayon. Alam ninyo kung ano yung mga plano ninyo. Alam ninyo kung ano yung mga decision nyo sa buhay. At alam ninyo kung saan direction pupunta yung mga buhay ninyo. Ngayon, kung sino man yung person na hindi maganda yung trato sa'yo, sa nakikita ko ngayon dito, hindi siya natatahimik, okay? Kumbaga, ito, nagkakaroon ng anxiety, insomnia, nahihirapan makatulog, niisip niya rin yung mga bagay-bagay na kung ano yun nasabi niya o nagawa niya sa inyo. Ayan. Sa challenges, nababibe ko dito na gusto nilang mag-apologize, pero some of you, yung nababibe ko kasi dito na parang kayo hindi nyo pa rin nakakalimutan. Alam mo yun, hindi nyo pa rin nakakalimutan yung mga ginawa
o nagawa nila sa inyo. Ayan. Kumbaga nandun pa rin, nasaktan pa rin kayo. Kumbaga tumatak sa isip nyo yung mga masasakit na salita, yung mga ginawa nila sa inyo is talagang tumatak na sa isipan ninyo. Yun yung mahirap na ibalik, yung tiwala. Mahirap ibalik yung dating pagsasamahan. Mahirap ibalik yung dating tinginan ninyo sa isa't isa na kung saan masaya kayo dati na hindi walang ilangan kasi nga komportable kayo sa isa't isa. Dati yon. Ngayon, dun sa nangyari na yon, kaya nasira yung pagsasamahan ninyo. Okay? Kaya nasira yung relationship ninyo as a friendship, as a partner, as a lover, as a husband and wife, o as a girlfriend, boyfriend. Yan. Kaya nasira kung ano mang meron kayo na klase ng relasyon. Ayan, dahil din sa kagagawan nila. Kaya ka umiiwas, kaya ayaw mo din silang makita, at kaya ayaw mo din silang makausap, dahil dun sa mga tumatak o naging trauma sa'yo, sa mga pinagsasabi niya, o ginawa niya sa'yo, kumbaga naging trauma sa'yo yun. Sa advice na nakikita ko dito, kahit na mahil o anong tag dito, kumbaga mamatay yung issue na yon, yung regarding dun sa issue na kung ano mang issue na buo nung meron pa kayo. So lahat yon, kahit na matagal na yung panahon na maghilom yung sugat, sakit, andun pa rin, okay, nandun pa rin yung feelings na nasaktan ka. Alam mo yon, andun pa rin yung kumbaga yung emosyon mo na ang tawag dito, hindi naman sa immature ka mag-isip, pero nandun pa rin kumbaga masakit pa rin sa'yo, fresh pa rin sa'yo yung nangyari, kahit na anong offer pa nila sa'yo, or makipag peace offering pa yan sa'yo, o mag-offer sa'yo ng kung ano-ano yan, andun pa rin, okay, parang ayaw mo nang magpagulo. Ayaw mo nang magpaistorbo sa kanila. Kung ano man yung reason nila kung ano man yung reason nila bakit sila bumalik pa sa buhay mo, is ayaw mo nang tanggapin. Ganon. Kahit na ano pang offer yan. Sa nakikita ko, ipakita man nila sa'yo yung appreciation nila or love nila sa'yo, or mag-sorry man sila sa'yo, apologize, mga ganyan, something ganon. Sa nakikita ko, hindi mo naman kailangan. Kumbaga, limitahin mo yung sarili mo. So, ito yung mga nasa isip niya. Kumbaga, hindi mo kailangan sila sa buhay mo. Okay? Hindi mo sila kailangan sa buhay mo. Kasi, kahit na mag-isa ka lang sa buhay mo, solo mo lang sa buhay mo, kaya mo yung sarili mo. Kumbaga, stable. Pagdating sa financial, stable ka. Pagdating naman sa ibang material na bagay, stable ka din. Kumbaga, hindi mo kailangan ng tulong nila. Kahit wala sila sa buhay mo, masaya ka pa rin. Kumbaga, marangya pa rin yung buhay mo. Nakakain mo yung gusto mo, nagagawa mo yung gusto mo, na walang nanggugulo sa'yo. Gets mo? Kumbaga, meron ka talagang sariling place, o meron ka talagang meron ka talagang sariling kumbaga, antag dito, yung comfort zone, ganyan. Yun yung nakikita ko dito, masculine man o feminine. So, hindi nyo kailangan yung mga taong walang ibang nakikita kung hindi ikaw. Alam mo yun? Tapos, imbes na antag dito, tulungan ka, or yung tulungan ba na hindi kasi nakikita ko dito, nanlalaki yung mga mata nila sa'yo. Kumbaga, ini-stalk ka nila dahil sa naiinggit, ganyan. So, meron ako na-vibe na inggit, antag dito, selos, mga ganyan. Kasi,
parang sila kasi napaka kumbaga napaka immature nila mag-isip, unlike sa'yo, ganun, matured ka mag-isip, ganyan, kumbaga nasa tama yung isip mo, kaya mas pinili mong tumahimik at mag-solo, i-isolate mo yung sarili mo. So yun yung mga nakikita ko dito, na hindi ka mawawalan. Okay, hindi ka mawawalan. Laging may dumadating na blessing sa'yo. Ganon. Ayan. So, iba naman sa kanila. Kabaligtaran naman sa kanila. Yung nangyayari sa'yo na swerte ka, napakaswerte mo. Kabaligtaran naman sa kanila yung nangyayari. Sila naman parang, alam mo yung wala silang ibang ginagawa kung hindi, ayan, yung nakikita ko dito. Ayan, toma-toma, inom-inom. Ayun sa nakikita ko dito, iyakan doon, sagutan dito, sagutan doon. So, yun yung mga nababibe ko na sila nagbabackstab sa isa't isa. Kung sino man yung friend zone niya na yan, o lovers niya yan, o kung ano man relasyon meron sila. Sa nakikita ko dito, hindi maganda yung takbo ng buhay nila ngayon. Compare sa'yo. Ayan, compare sa'yo. Kasi, ayun na, masculine o feminine vice versa yung ano natin, yung ano tag dito, yung reading natin, masculine man o feminine. Ayan. Kumbaga, may lesson learned na nangyayari dito sa mga tao na to na gusto kang i-down pero hindi ka nila ma-i-down. Now, may kaplastikan akong nakikita. So, hindi real yung love na pinapakita nila sa'yo o yung appreciation na binibigay nila sa'yo is hindi yun totoo. Kaplastikan, okay? Hindi siya totoong love. Hindi siya pure love. Yung nakikita ko dito. Kumbaga, yung love na pinapakita nila sa'yo, parang isang bula lang yan na naglalaho. Yan, bigla na lang nawawala. Ganun yung nakikita ko sa kanila. Okay, so hindi pure love yung pinapakita nila sa'yo. Kumbaga, na-appreciate nila yung binibigay mo, pero, temporary lang. Alam mo yun, hindi siya permanent. Kumbaga, nawawala din sa isip nila na, etong tao na to, malaki yun na itulong sa akin. So, tatanawan ko rin ng utang na loob. Hindi ganon yung nakikita ko sa kanila. Sila yung mga klase ng tao na marunong nga sila mag-appreciate, pero, never naman na tinatanaw nilang utang na loob yun. So, yun yung mga nababibe ko dito. Ngayon, yung question na kung nagsasabi ba ng totoo sa'yo yung person mo, is yes. Lahat ng sinasabi niya, pawang katotohanan. Kung ano man yung mga sinasabi niya sa'yo, is lahat yun totoo. Walang halong kasinungalingan. Yun yung nababibe ko dito. Pero dito sa sinabi kong senaryo na to, eto yung mga laman ng isipan nila. Yun yung nakikita ko, laman ng isip at puso. Kumbaga sa mas maraming salita kaysa sa gawa. Okay? Yun yung nababibe ko dito. Ayan. So, dun po sa mga hindi pa po nakasubscribe, please do like, subscribe, and click the bell icon for more updates. At kung gusto niyo naman pong mapanood yung start nitong pick a card reading mula pile 1 hanggang pile 2, at nandun lang po sa description box yung link kung saan nyo po pwedeng panoorin yung part 1 or part 2 ng reading na to. Ayan. So, maraming salamat po ulit. Again, see you in next vlog. Thank you and bye-bye. God bless.